Saksihan po natin ang istoryang tungkol sa pag-ibig at galit. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa akin channel para po sa mga susunod pang mga kwentong nakakakilig at madrama. Kabanata 3. Kanina pa napapansin ni Carla ang isang taxi na sumusunod sa kanya. Kinabahan siya at bahagyang nanginig ang magkabilang kamay. Gumigewang-gewang tuloy ang kanyang kotse. No, tili sa isip ng dalaga na makitang pasalubong sa kanya ang isang truck. Split second lang ang pagitan ng mabawi niya ang manipela. Gahibla ang layo niya sa truck at sa isang poste ng Miracle sumalpok ang unahan ng kotse niya. Nayupi ito. Mabilis na umibis ng sasakyan ang mahilo-hilong si Carla. Sinipa ang gulong ng kotse, dala ng matinding galit. Natigilan ang dalaga nang huminto sa likod niya ang taksing kanina pa nakabuntot sa kanya. Buhat doon ay bumaba ang isang lalaking matikas ang katawan, ngunit may takip ang muka. May sinabi ito sa driver bago lumapit sa kanya. Sa wakas ay natagpuan din kita, sabi ng lalaki sa tinig na bakas ang labis na pagkapuot. Sino ka ba? Asik ni Carlang naniningkit sa galit ang mga mata. Ako ang dapat magtanong sa inyan. Sino ka? Bakit mo sinira ang mukha ko? Tanong nito sabay ang pag-alis ng tilang nakatakip sa mukha. Ikaw? Gimbal na napalunok ng laway si Carla. Alam mo ba na dahil sa ginawa mo'y nasira ang buong buhay ko? Paano ng puno ng panunumbat na sabi ng lalaki. Idinikit nito ang dibdib sa kanya. At dahil matangkad ito'y hanggang baba lamang si Carla. Iniwan ako ng babaeng nakatakda ko na sanang pakasalan. Inalisan mo ako ng karapatang mamuhay ng normal. Lahat ng mga pangarap ko ay winasak mo. Hindi ko naman sinasadyan sabuyang ka ng asido, sabi ni Carla sa mababang tinig. Para kay Marco ang asidong iyon. Kahit na ano pa man ang sabihin mo'y, kasalanan mo pa rin ang nangyari. Halos pasigaw na wika ni Arnold. Nakakuyom ang magkabilang nitong kamao. Ano ang gusto mong gawin ko upang mabayaran ang kasalanang nagawa ko sa iyo? Tanong ni Carla nang magkahalong habag at takot ang nadarama sa kaharap na binata. Pakasalan mo ako, kaagad na sagot ng lalaki. Naluloko ka na ba? Bulalas ng dalaga. Paano ako pakakasal sa iyo na hindi ko alam ang pangalan mo? Nag-meet na tayo noon sa sementeryo at nasabi ko na sa iyo ang buong pangalan ko. Hindi mo nga lang siguro natandaan dahil wala ka ng pakialam sa ibang tao. Wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo. Gusto niya itong singhalan ngunit nagpigil siya. Kasalanan niya ang lahat kaya dapat siyang magpakumbaba. Ako si Arnold Del Monte, ang taong inalisan mo ng karapatang lumigaya. Nagyuko ng ulo si Carla. Sumasakit ang loob niya. Bawat katagang binibitawan ng binata ay humihiwa sa puso niya. Hindi mo pa ako sinasagot. Pakakasalan mo ba ako o hindi? Carla ang pangalan ko. Pakilala niya sa sarili. Carla Silva. Hindi ako kasing sama katulad ng akala mo. Huwag mo akong husgahan. Isang sarkastikong ngiti ang sumungaw sa magkabilang sulok ng labi ni Arnold sa tenuran niya. Carla Silva, mamili ka. Pakakasal ka sa akin o ipakukulong kita. Parang nakikita ni Carla ang magiging buhay niya sa loob ng bilangguan. Kahit sa isip ay hindi niya matatanggap na mapasok sa lugar na iyon. Magpapakasal na lang ako sa iyo, sabi ni Carla. Ibig maiyak na sabihin iyon. Good. Tumayo si Arnold. Iyon lang at tinulukuran na siya ng binata at bumalik na ito sa taxi. Pupuntahan na lang kita sa bahay mo. Alam ko kung saang lungga ka nagtatago, sabi ni Arnold bago lumulan sa taxi.
Sinundan ni Carla ang tingin ang papalayong sasakyan. Isang malaking kahangalan ang ginawa niyang pagpayag sa gusto nitong mangyari. Ngunit para sa kanya ay ito lamang ang nag-iisang paraan kaya niyang gawin upang makapagbayad ng kasalanan. "Kumusta ka na, Miss Selva?" Malambing na tanong sa kanya ni Mr. Villamor nang tawagan siya nito sa telepono. "Heto, nabawian ang kotse dahil hindi nakakapaghulog." Sagot ni Carla na hindi napigilan ang pagsiklab ng inis. "Ganun ba?" Kalmante ang tono ng lalaki. "Ikaw naman kasi, kasalanan mo rin kung bakit ka nasuspende. Hindi mo na kasi ako iginagalang." Ani-ani to sa himig na may halong paninisi. Hindi sumagot si Carla. Mainit ang ulo niya at wala siyang ganang makipag-usap. "Kung nahihirapan ka sa pera ay hindi problema yon," sabi ni Mr. Villamor sa tinig na biglang sumigla. "Pahihiramin kita. Magkano ba ang kailangan mo?" Nagbalik sa isip ni Carla ang isang mahalay na eksena nang marinig ang sinabi ng kausap. Kumulo ang tuko niya at hindi niya napigilan ang sariling bagsakan ng auditibo ang nasa kabilang linya. Nagsisikip ang dibdib na nagtungo sa kusina ang dalaga. Binuksan niya ang refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Lalong nagiinit ang ulo niya nang makitang wala man lang laman iyon. Napapailing na pumasok si Carla sa kanyang silid. Tiningnan ang kanyang bankbook. 30,000 na lamang ang savings niya. Dati-rati ay umaabot iyon ng 60,000. Malungkot na iginala ni Carla ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Yari sa bato ang bahay niya na may kalakihan din. Kung ibibenta niya ito ay tiyak na hindi bababa ang halaga sa 1,000,000 kasama na ang lote. Pwede nang ipambayad kay Arnold ang pagbibilhan niyon para maoperahan ang mukha nito. May susobra pa para sa kanya. Ngunit ang problema ay hindi niya kayang ibenta ang bahay na minanapa ng kanyang ama sa ama pa nito. Parang nai-imagine ni Carla ang malungkot na mukha ng kanyang yumaong ama oras na ipagbili niya ang bahay na ito. Sasama ang loob nito sa kanya. Tandang-tanda pa ni Carla na noong kailangan nila ng pera para sa operasyon ni Ben ay hindi ito pumayag na ibenta ang bahay na iyon. Mas minabuti pa nitong mamatay kaysa mawala ang antigong tirahan. Naputol ang pagbabalik ni Carla sa nakaraan nang marinig ang sunod-sunod na katok sa main door. Mabigat ang mga hakbang na tinungo ng dalaga ang pintuan. Nagulat pa siya nang makita si Arnold na nakatayo roon. "Narito ako upang pag-usapan ang tungkol sa ating kasal," kaagad sabi nito. Parang may tinik na humarang sa lalamunan ni Carla. Gusto niyang magprotesta ngunit hindi niya magawa. Pumayag na siya at hindi na siya makakaurong pa. Ayaw niyang sa kulungan humantong ang pagkakamali niyang nagawa at sa pinsalang idinulot niya sa lalaking ito. Maninigas siya sa likod ng rehas na bakal. Ikamamatay niya kapag nangyari iyon sa kanyang buhay. "Kailan mo gustong magpakasal tayo?" Sari-saring damdamin ang nadarama ni Carla sa tuwing may isip na ito ang lalaking pakakasalan niya. Kaba dahil hindi niya ito kilala. Takot sa isiping baka gumanti ito sa kanya sa panahon ng kanilang pagsasama. At ano iyong isa pang damdamin na nagpipilit na sumiksik sa kanyang puso? Pagkalito, dahil hanggang ngayon ay parang nakikita pa niya ang dating gwapo nitong anyo. "Sa lalong madaling panahon, Carla," sagot ni Arnold sa tinig na kaswal. "Saan tayo pakakasal?" "Sa huwes na lang para naman sa ganun ay hindi ka masyadong mapahiya," sagot ni Arnold na may pait ang tinig. Muling nakadama ng sundot sa konsensya ang dalaga. "At gusto kong si Marco ang tatayong saksi sa ating kasal," walang gatol na wika ni Arnold. Naningkit sa galit ang mga mata ni Carla. "No." "At bakit siya? Alam mong muhing-muhi ako sa kanya." Ngumisi si Arnold.
Kasama iyon sa kabayaran mo sa kasalanan sa akin. Walang nagawa si Carla sa pinal na desisyon ni Arnold. Nakita ni Arnold ang pagkagitla sa mukha ni Marco matapos niyang ipaalam dito ang tungkol sa pag-iisang dibdib nila ni Carla. Pumayag siyang pakasal sa iyo? Tila hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Marco. Oo pare, sagot niya sa malungkot na tinig. Nakukonsensya din siya sa ginawa niyang pag-alok ng kasal sa dalaga, ngunit kailangan niyang gawin upang mabigyan ito ng leksyon. Dapat na ito ang umani sa itinanim nitong kasalanan. Mukhang mali yata ang ginawa mo pare, sabi ni Marco na nalukot ang mukha. Hindi naman niya sinasadyang sabuyang ka ng asido. Ako ang may kasalanan pare. Hayaan mo na lang na ako ang magbayad. Kahit na hindi niya sinasadyay, dapat pa rin siyang magbayad. Iniwan ako ng babaeng mahal ko ng dahil sa kanya. Hindi ko pwedeng palagpasin ang ginawa niyang pagwasak sa pagmamahalan namin ni Jenny. Bumuntong hininga si Marco at tumingin sa malayo. Nagsisisi ako kung bakit ko ginawa iyon. Sabi nitong halatang naghihirap ang kalooban. Hindi mo dapat pagsisihan ang ginawa mong pagtalikod sa kanya. Ang katulad niya ay hindi karapat-dapat pag-ukulan ng pagmamahal. Bumuntong hininga muli si Marco at napahawak sa sariling ulo. Teka nga muna, mahal mo pa ba si Carla pare? Tanong ni Arnold na hindi inaalis ang tingin sa kaibigan. Hindi na. Nakailing na sagot nito. Naawa lang ako sa kanya. Kung hindi dahil sa akin, ay hindi sana siya aabot sa ganitong sitwasyon. Ang makasal sa lalaking hindi niya mahal. Kung magsalita kay para namang pinalalabas mo ako ang masama sa aming dalawa. May pagdaramdam na sabi ni Arnold. Alalahanin mo ako ang naagrabyado sa nangyari. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang ay baka magsisi ka sa desisyon mo. Problema ko na yon. Sabi lamang ni Arnold. Anyway, ikaw nga pala ang magiging witness sa kasal namin. Sa West lang naman kami pakakasal. May misteryosong ngiting sumilay sa mga labi niya. Ayoko magpakita kay Carla, tanggi ni Marco, at biglang nag-iba ang templada ng mukha. Iba na lang ang kunin mo. Ikaw ang gusto ko pare. Huwag ka nang tumanggi kung ayaw mong magtampo ako sa iyo. Alalahanin mong ikaw ang ugat ng lahat ng ito. Napakasimpleng kasal lamang ang itinagda ni Carla at Arnold. Hawalang handaan at sila pa ang dadayo sa bahay ng huwes na magkakasal sa kanila. Hindi napigilan ang pagsulak ng kanyang dugo nang makita si Marco. Dumating ito kasama si Arnold. Ito ang unang sinundo ng lalaki at panghuli na lamang siya. Ang lakas ng loob ng animal na itong magpakita sa akin sa loob-loob ng dalaga. Matagal na kitang hinahanap, sabi ni Carla, nakakikitaan ang buot sa mga mata. Pero magaling kang magtago. Mabuti na lamang ngayon at ikaw na mismo ang kusang nagpakita sa akin. Tinapunan ni Carla ng tingin si Arnold na nakatitig at matamang nakikinig sa kanya. Carla, ang nakaraan ay nakaraan na. Sana ay kalimutan mo na ang mga nangyari. Sabi ni Marco na halatang nagsisikap pakalmahin ang tinig. Pauyam nang ngumiti ang dalaga. Sinisikap kong kalimutan pero hindi ko magawa. Malaki ang kasalanang nagawa mo. Hindi na iyon mabubura sa puso ko't isipan. Nakita ng dalaga ang pamumutla ng mukha ni Marco. Alam niyang natakot itong mabulgar ang maitim nitong pagkatao. At sa tingin niya ay inuusid din ito ng sariling budhi dahil sa ginawa nitong pagsira sa pangakong binitawan. Iiwan ko muna kayo para makapag-usap kayong mabuti. Tumalikod si Arnold ngunit pinigilan ito ni Marco. Wala na kaming dapat pag-usapan. Tapos sa amin ang lahat. Tumingin sa kanya si Marco. Pero kung gusto pa rin ni Carla na ungkatin ang nakalipas, ay bahala siya.
Go on, Carla. Balikan mo ang noon kung kaya mo. Tila naghahamon ang tono nito. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Malakas ang loob na hamunin siya dahil alam nitong hindi niya kayang isiwalat ang nangyari sa kapatid. Kahit patay na si Cecil, hindi niya ito nais na bigyan ng kakikahihiyan. Alam iyon ni Marco. Ever since ay overprotected siya sa kapatid. Kahit 1 taon lamang ang tanda niya rito. Pinangalagaan niya itong parang isang anak. Alam ni Marco na gusto niyang bigyan ng galang ang alaala ni Cecil. Ilang sandali pa ay lula na sila sa kotse ni Marco. Magkatabing nakaupo sa unahan ang 2 lalaki at panay ang kwentuhan ng kung ano-ano. Sa likuran naman, tahimik lamang na nakatupo ang dalaga. Parang sasabog ang dibdib niya dala ng labis na pagkapuot kay Marco. It's unfair. Nang matapos ang kasal ni na Arnold at Carla, ay nagpunta sila sa isang class na restaurant at kumain. Si Marco ang nagpresentang magbayad ng bill. Pinigilan ito ni Arnold ngunit hindi nagpaawat. Paalis na sila nang magbukas ng bagong paksa si Marco at sumundot sa konsensya ni Carla. May bagong project na in-offer sa akin, pare. Kung gusto mo ay sa iyo ko na lang ipapasa. Bale, regalo ko na sa inyong mag-asawa. Sabi ni Marco na kay Arnold lang nakatingin. Hindi naman kaya matakot sa akin ang client mo oras na magkausap kami? Isa pa'y baka hindi na magkandatuto ang mga construction worker kapag ako ang engineer nila. Tila inutil na ang tingin ni Arnold sa sarili. Huwag na lang pare, salamat na lang. Hindi naman nangulit si Marco. Tila nakahinga pa nga ito ng maluwag sa pagtanggi ni Arnold. Naisip tuloy ni Carla na hindi totoo ang sinabi nito. Naghanap lang ito ng topic na masasabi dahil kanina pa niya napapansing tense na tense ito sa tuwing nasusulyapan ang nag-uusig niyang mga tinig. Kabanata 4. Bakit konti lang yata ang dala mong damit? Tanong ni Arnold kay Carla. Kinuha nito ang bag na bitbit niya. Sapat na yan. Total ay pupunta naman tayo dito twice a month, di ba? Hindi na pinansin ng asawa ang sagot niya. Nauna na ito sa kanyang lumabas. Dinededma ako ng supladong to ha. Pasalamat nga siya, pinakasalang ko siya. Tapos ay pakikitunguhan niya ako ng ganito sa loob-loob ni Carla. Kumuha ng taxi si Arnold na kanilang sinakyan. Kahit magkatabi sila sa likuran, ay wala silang kibuan. Parang hindi sila mag-asawa. Pagdating naman nila sa bahay nito, ay nauna itong umibis ng sasakyan at hindi siya inalalayan. Nagngit-ngit ang kalooban ni Carla. Siya pa ang pinagmamalakihan ng lalaking ito. Baka mapuno siya at mapatulan niya ang init ng ulo nito. Kanina pa niya napapansing magmula nang umalis sila ng bahay niya na masama ang templada ng mukha nito. Parang masama ang loob sa kanya. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Arnold. Nang makapasok sila sa loob ng isang silid, nakatamtaman ang laki. Walang ibang gamit na naroon maliban sa lalagyan ng damit. Telepono at maliit na TV. Black and white pa. Iginala ni Carla ang paningin sa kabuuan ng kwarto habang si Arnold ay abala sa paglalagay ng kanyang damit sa dresser. Panoy ang sulyap nito sa kanya at sa tuwing mauhuli niya ay kaagad na nagbabawi ng tingin. Saan ka pupunta? Tanong ni Carla sa asawa nang lumabas ito ng silid. Sa kwarto ko, sagot nitong hindi nag-abalang lumingon sa kanya. Magkaiba pala silang silid. Mabuti naman kung ganun, pasalamat ni Carla. Ngunit bakit bigla yatang sumakit ang loob niya? Naiinsulto ba siya? 10:00 na lang gabi ngunit hindi pa nakakatulog si Carla dahil naninibago siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataong humiga siya sa kamang hindi kanya.
Naalala tuloy niyang simula nang mamatay ang kanyang ama at kapatid, ay palagi siyang nakadungaw sa bintana ang gabi-gabi umiiyak. Nalilimutan lang niya ang pangungulila kapag pumapasok siya sa eskwela o di kaya'y naglalako ng kung ano-anong pagkain sa mga kapitbahay. Gusto niyang palagi siyang abala upang makalimutan niya ang nakaraan. Bumangon siya sa kama at lumabas ng kanyang silid. Arnold, bulong niya sa isip nang makitang naroon sa salang asawa at nakatitig sa labas ng bintana. Lihim siyang nakadama ng habag dito. Namimiss siguro niya ang kanyang girlfriend. Sa loob-loob ni Carla. Sa isipang iyon ay tila kinurot ang puso niya. Hindi nga nagkamali nang inisip ang dalaga dahil nakita niyang may dinampot si Arnold sa ibabaw ng lamisita. Kitang-kita niya kung ano ang bagay na iyon. Portrait ng isang babae. Hinagkan iyon ni Arnold at niyakap. Nakita pa niya ang pagtulo ng mga luha nito. Natitiyak niyang nobya ni Arnold ang babaeng nasa portrait. Muli ay parang kinurot ang puso ni Carla sa nasaksihan. Nang dahil sa kanya ay nasira ang pagmamahalan ng dalawang tao. Hindi niya alam kung paano kalilimutan ang kasalanang kanyang nagawa. Sumakit ang ulo niya. Kumirot ang kanyang dibdib. Hindi siya nakikita ng asawa dahil nagtatago siya sa likod ng makapal na kortena. Tumunog ang telepono at kaagad dinampot ni Arnold. Jenny? Narinig niya ang matamis na pagbanggit nito sa nasabing pangalan matapos mapagsino ang caller. Talaga, na-miss mo ko. Kung tinig nito ang pagbabisihan ay parang sabik na sabik ito sa kausap. Sino kaya ang kausap niya? Kailangang malaman ni Carla sa isip niya. Habang maingat na humahakbang pabalik sa kanyang silid, buong ingat niyang inangat ang auditibo. Bahagya pa siyang nanginig nang itaas sa tenga ang receiver. Ngunit wala na sa kabilang linya ang kausap ng kanyang asawa. Wala na siyang narinig kundi dial tone. Nagbalik siya sa sala at nakita niyang palakad-lakad si Arnold. Tila may isang bagay na nagpapagulo sa isip nito. Hindi niya matiyak kung nalulungkot o natutuwa ito. Basta ang nakikita niya ay hindi ito mapalagay. Nagdududa siyang may kinalaman ang babaeng tumawag kani-kanina lang. Iyon siguro ang nobya niya, Jenny ang pangalan. Siguro maganda ang babaeng iyon sa loob-loob ni Carla. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ibig yata niyang pagsilosa ng dating nobya ng asawa. Lalapitan sana ito ni Carla ngunit hindi niya itinuloy. Minabuti na lamang niyang bumalik sa higaan kaysa makipag-usap sa lalaking. Sa pakiramdam niya ay gusto siyang sunugin ng nag-apoy nitong mga titig. Kinabukasan ay maagang bumangon si Carla. May asawa na siya at alam niyang tungkulin ng isang babaeng may asawa na asikasuhin ang kanyang asawang lalaki. Ngunit sa pagkagulat niya ay may nakahain ng almusal sa mesa. Si Arnold ba ang nagluto niyon? Gising ka na pala. Buhat sa banyo ay lumabas si Arnold. Napapitlag si Carla at nilinga ito. Lihim siyang napalunok. Nakatapis ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan ni Arnold at pinatutuyo nito ang isa pang tuwalya ang basang buhok. Epokrita siya kung ikakaila sa sariling wala siyang nadamang paghanga para sa lalaki sa mga sandaling iyon. Ang mamasil nitong dibdib at mga braso, tila kay lakas at kay tatag na pwedeng sandalan. Maupo ka na dyan at magbibihis lang ako sandali. Nakatalikod na sa kanyang asawa, ngunit nakasunod pa rin ang tingin niya rito. Straight body, smarting kumilos at maglakad. Napaka-dignified kong pagmasdan. Para sa kanya'y hindi halos nakaapekto sa personalidad nito
ang pagkasunog ng kalahating mukha. Nakatulala pa rin si Carla habang kinahalo-halo ang tasa ng kaping nilagyan niya ng asukal. God, ano itong nararamdaman ko? Bakit bigla na lamang akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na damdamin para sa kanya? Hindi mo ba nagustuhan ang inihanda kong almusal? Tanong sa kanya ni Arnold nang magbalik ito. Nagulat si Carla sa pagmuni-muni kaya natapon ang kaping hinahalo. Bumuhos iyon sa magkabila niyang hita at napangiwi siya sa sakit. Ouch! Sigaw niya nang halos mapasayaw sa sakit. Hawak niya ang bahaging nabandian habang nakangiwi ang mukha. Shep, bulalas ni Arnold. Nasa katarantahan, napalapit din sa kanya. Let me. Pinagpag nito ang basang hita ng asawa. Masakit pa ba? Nag-aalang ang tanong nito na patuloy sa pagpagpag sa kanyang hita. Tumango si Carla. Arnold, hinaing ng kanyang puso na sa katotohanan ay hindi na nakadarama ng sakit sa pagkapaso. Bagkus mga nakakalitong damdamin ang naghari sa kanyang kalooban sa mga sandaling iyon. Ang mainit na palad nito parang sapat na upang pawiin ang hapdi sa nabandian niyang. Wait! Agad na tinungo ni Arnold ang silid nito. No, nakadama siya ng pagtutol nang mawala ang mga palad nito sa kanyang hita. Tila nakadama siya ng kahungkagan sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Here, pahira natin ang ointment. Hawak ni Arnold ang gamot na pampahid at agad itong lumapit sa kanya. Oh, lihim siyang napasinghap ng dahan-dahang pahira ng gamot ni Arnold ang namumulan niyang hita. Pakiramdam ni Carla na kukuryente siya. Gusto niyang mapaigtad at kumapit sa buhok nito, sa batok nito. Habang patuloy sa pagpapahid ng gamot ang lalaki, ay tumuon ang kanyang paningin sa mga labi nitong bahagyang namumula. Ano kaya ang pakiramdam ng mahalikan ng mga labi niya? Tanong sa isip ni Carla na tila walang nakikitang iba sa paligid. Natigilan sa ginagawa si Arnold at napatingin sa mukha ng asawa. Ikaw na ang magpatuloy. Tila naasiwang sabi nito. At ibinigay sa kanya ang gamot. Tumalikod ito sa kanya at humarap sa lababo. Nanlumo si Carla. Hindi niya alam kung bakit dahil ba sa nabigo siya sa inaasahan niyang mangyari. Pinalis niya sa isipan ang malisyosong isipin. Ipinilig niya ang ulo at saka tumayo. Mabigat ang mga hakbang na pumasok siya sa kanyang silid. Nang mahubad ang maliit na saplot sa kanyang katawan, ay hindi naiwasan ni Carlang pagmasdan ang sarili sa salamin. Kay ganda ng katawan niya, bakla na lamang ang lalaking hindi hahanga sa kaseksihan niya. Ngunit bakit tila hindi naakit sa kanya si Arnold? Sigurado naman siya, lalaking lalaki ang asawa. Marahil ay napupuot pa rin ito sa kanya at ang tanging nais ay parusahan siya. Tapos nang kumain si Arnold, nang magbalik sa komedor si Carla, nakaramdam siya ng inis at paghihimagsik ng kalooban. Naunang kumain sa kanya ang asawa at hindi ito nakapaghintay sa kanya. Pasensya ka na at hindi na kita nahintay. Nagmamadali kasi ako. May pupuntahan kasi akong importante. Sabi sa kanya ni Arnold, nasa kasalukuyang nasa lababo at inililigpit ang ginamit na toothbrush. Okay lang, sabi niya at nagpilit ngumiti. Ngunit nang makaalis si Arnold, ay sumigaw siya sa inis. Nawala na ang gana niya sa pagkain. Hapon na nang umuwi si Arnold. Nakangiti ito at mukhang masayang masaya. Tatanungin sana ni Carla kung saan ang galing ang asawa, ngunit nahihiya siya. Hinintay niyang ito ang kusang
magsabi kung saan ito nagpunta, ngunit hindi nito ginawa. Hindi niya ako itinuturing na asawa. Sabi ni Carla sa isip. Sumakit ang loob niya sa kaisipang iyon. Biglang pumasok sa kanyang isip na kinatagpo ni Arnold sa labas si Jenny. Ano naman ang pakialam ko kung magtagpo sila? Pagbibigay rason ni Carla sa ginawa ng asawa. Ngunit hindi niya maipagkakaila na kumirot ang loob niya. Nagpunta sa kusina si Arnold at nagluto. Narinig ni Carla ang tunog ng mga kasangkapang nagkakalampagan. Hinayaan niya ang lalaki ang gumawa ng mga gawaing dapat sana ay siya ang gumanap dahil sa inis niya rito. Pakiramdam ni Carla ay labis na naiinsulto ang kanyang pagkababae. Masarap talagang magluto si Arnold. Inihaw na manok naman ngayon at sukang maraming sibuyas ang sausawan. May corn soup pa na paboritong-paborito niya at ang dessert nila ay saging na lakatang tamang-tama ang pagkahinog. Hindi na halos makahinga sa busog si Carla ng gabing iyon. Pumasok siya sa sariling silid na himas-himas ang tiyan. Nanood muna siya ng TV bago matulog. Beauty and the Beast ang palabas. Parang nai-relate niya sa sitwasyon nila ni Arnold. Nakahiga na sa kama si Carla nang kumatok si Arnold sa kanyang silid. Bakit? Tanong niya rito. Hindi siya tuminag sa higaan. Magaling na ba ang paso mo? Oo. Napangiti si Carla. At least ay concerned ang asawa sa kanya. Kinabukasan nang magising si Carla ay may pagkain nang nakahanda sa mesa pero hindi na niya nakita si Arnold. Pinuntahan niya ito sa silid ngunit nakasarado iyon. May nakasabit pang sign sa doorknob na "Do not disturb." Sumakit ang loob ni Carla. Ayaw siyang bigyan ng pagkakataon ng asawang magkalapit ang kalooban nila. Kumain siya ng almusal na ang kasalo ay luha. Masamang-masama ang loob niya. Bakit siya ginaganito ni Arnold? Alam niyang may kasalanan siya, ngunit nagbayad na naman siya. Kaya nga siya pumayag na magpakasal dito ay upang maglaho ang galit nito sa kanya. Ngunit sa takbo ng pangyayari ay mukhang puot na puot pa rin ito sa kanya. Bakit nagkaganoon? Noong unang araw naman ay maganda ng kaunti ang pakita nito sa kanya. Ngunit sa isang iglap ay bigla itong nagbago. Kinatanghalian ay nagluto si Carla para sa kanilang mag-asawa. Ang nasa isip niya ay katukin ito sa silid at hatira ng pagkain. Ngunit hindi niya ito nagawa dahil lumabas ito ng kwartong madilim ang muka at tinititigan siya ng matagal habang nagsasandok ng pagkain. Bakit? Hindi napigilan ni Carla na magtanong sa asawa. Hindi sumagot si Arnold. Titig na titig lang ito sa kanya. Nang magsawa sa katitingin, ay walang sabi-sabing tumalikod ito. Kakain na tayo. Pahabol na sabi ni Carla sa asawa. Mauna ka na. Mamaya na lang ako. Sagot nitong hindi man lamang nag-abalang lumingon sa kanya. Sumakit na naman ang loob niya.